actually hindi po nakakatawa yung ginagawa o yung kasalukuyan na ginagawa ni Bangag Jr. At ito ay nakakakilabot yung susunod nating asa na yung papel dito kanina. Okay? Nakakakilabot yung mga i-reveal ko sa inyo. Pero dito lang sa nangyayari, akin na yung ballpen ko dyan, Itad. So dito lang sa nangyayari, mga kababayan, sa KOJC, ay isang malinaw na pagyurak sa karapatang pantao ng bawat KOJC members at syempre ng mga Pilipino na anytime, any day, any moment ay pwede mangyari sa inyo. Oh, by the way, gusto ko pala munang pasalamatan yung aking mga palangga na nagbibigay ng mga support at you know, tayo po ay nagpadala ng bonggang-bonggang food and water sa Liwasang Bonifacio with our, you know, KOJC members, family and not only KOJC, lahat ng mga nandoon sa Liwasang Bonifacio. And I tried my best na makapagbigay, you know, kung di man every day, every other day with all your help. So doon sa mga gustong tumulong, andyan po sa yung nasa Amerika, nandyan yung aking Zelle. Ayan, Maharlika, Zelle@gmail.com, or pwede naman kayo mag-email sa akin sa maharlika@protonmail.com kung ano yung way of, you know, you're helping whatsoever in kind or whatever. So, thank you so much. Si Eileen nagtanong na, yan, dyan yung email ko sa, email ka lang palaga, yung mga, you know, naka-flash dyan. Ngayon, actually sa Friday, I think kailan doon pumunta kayo sa EDSA? I think sila Mother Pebbles, di ba? Dahil magpapaluto ako ng longganisa ng mami ni Yulo. Remember, I still have 50 kilograms longganisa. So kanina nakontak ko na yung aking kaibigan na may restaurant na baka pwede kami gumamit ng kitchen kasi magsasaing kami ng bigas. Like 80, nakakompute na namin, 80 kilograms. Then 500 pieces of eggs at yung mga ganun-ganun. So with all your help, at yung mga volunteers, Melvin, thank you sa iyong paghatid kanina. Ayan, ang ating mga volunteers. Lahat ng help ninyo, you know, walang bayad yung truck. Nakakatuwa dahil grabe yung response ninyo. Ibig sabihin yan, mga kababayan, you are willing to sacrifice. You are willing to help in kind or in cash. Diba? Katulad ng ginawa natin sa mga bangag na gobyerno na ako. You know that already. Pero ngayon, mga kababayan, ito na. Balikan ko yung Senate hearing, yung congressional hearing, di ba, patungkol nga sa Pogo. Kanina, syempre, ang direction kasi niyan ay, baka makalimutan ko, ang direction kasi ng kanilang hearing ay papunta sa Pangulong Duterte at sa lahat ng kritiko. Tandaan ninyo, gusto nila lahat kayo ipatumba. Pag kayo ay nag-oppose, whether ikaw ay anuman ang iyong relihiyon, mapakatoliko ka man, mapakyoJC ka man, mamuslim ka man, o whoever you are. As long as mag-criticize ka, harang-harang ka sa kanilang mga daanan na ikaw ay nakakasagabal, ay pwede kang gurgurin. Okay? Kahapon napanoodin nyo kung paano natin lalong minahal itong si VP Inday Sara na gustong they tried to bully her at gustong talagang kainin nila ng buhay si Inday Sara pagtulungan, pero sila yung kinain ng buhay. 'Di ba? Today, nanood ako ng hearing, ang tatapang, ang yayabang ng mga putang ina tong mga to, na mga kongresistang nagnanakaw sa pera ng bayan, lumalamon sa pera ng bayan, na manindak ng mga resource person. Imagine nyo, mga kababayan, itong majority sa kanila, kapag nag-deliver ng statement ng kasinungalingan, yung mga dinukot nila sa preso, ang sabi no, like nung Pimentel na was it yung Masyondang Pimentel, you know? Yung lumalamon, lahat naman sila doon lumalamon. Ganito yung line of yung kanilang line of parang praising, okay? Yung pagpipraise nila doon sa resource person. I think, sabi niya, Mr. Chair, he is telling the truth.
because of this, because of that, naniniwala ako na siya ay nagsasabi ng totoo. Imagine ninyo, galing sa preso, mga convicted gurgurero. Okay? Sabi ni Ronel Lanciola, bumaliktad na si Espenido. Tignan natin, kasi based dun sa panonood ko, hindi naman niya diniin si Pangulong Duterte. Tama ba ako? May na-miss ba ako? Kasi I was busy din, palakad-lakad ako dito kanina. So, we'll see. Pero mukhang papunta yung direction, and I hope not. Ang binanggit niya lang si Bato at saka si Bongo. Let those people, deal with it. Okay? Kung ano man yon, that's not my focus. Pagtanggol nila sarili nila, magpaliwanag sila, kung papatawag sila, but ang focus natin, kung paano natin matapos itong mga bangag na ito dahil meron silang nakakakilabot na plano laban sa taong bayan. Okay? Paano yung plano sa taong bayan? Kahapon mga kababayan, bago yung plano na yon, balik ako muna yung dito sa Congress. So, dumating na si Cassandra Ong, which is yung nakita nyo nga dun sa picture, by the way. Kailagay ko lang to kasi dito lang to. Harang natin dyan kasi mukhang may eksena dyan. Right. Ay mga trolls, hayaan nyo lang yung mga buwakan ng mga Syongit bells. Okay, so ngayon, mga palangga, di ba ipinakita ko to sa inyo, itong picture na to. Ayan. Kasi ang dami nating ang dami nating, pakita natin to. Okay. Diba? Ito si Cassandra Ong Yan yung nililitis siya ngayon. Nakita nyo? Si Cassandra Ong. O yan. Anyway, kasama si Liza Canas. So, inaano siya doon, parang hukom na nililitis siya ngayon doon sa Congress na kung saan actually na-contempt na nila at pinipilit nila o sinisindak nila, oh my God, she's like 23 years old, kaedad ng anakis ko. Pinipilit nila na magsalita. Okay? Kung ano yung kanyang kinalaman dito sa Pogo na ito. Hindi ko siya kinakampihan because I don't know her. Okay? I don't know kung ano yung kanyang involvement. Okay? Pero gusto ko lang sabihin sa inyo kung paano siya sindakin ng mga jutang ginimes na mga Congress. Doon, si Pimentel, si Acop, si Abante, yung mga the same thunders evil people na nandoon. Alright? So ngayon, ina-advisean siya ni spokes niya, Attorney Topacio, pati si Attorney Topacio gustong i-contempt ng mga jutang ginimes. Imagine niyo, alam niyo nakakalungkot, nakakagalit yung ginagawa ng mga putang inang mga kongresistang ito. Why? Kasi ginagawa nilang sandata ang pagko-contempt, ang pananakot. Tinalbugan pa nila ang batas o ang Korte Suprema o ang mga korte sa Pilipinas. At least sa korte mayroon kang way kung paano mo, meron due process para i-defend mo yung sarili mo. Dito sa House of Representatives na mga buwaka ng ginimes, pag hindi nila nagustuhan ang iyong sagot, contempt ka agad. Imagine nyo, nandiyan sila in aid of what? Legislation. Para daw sila ay makagawa ng batas. Pero ginagamit nila para manindak, manakot kapag hindi nila nagustuhan ang iyong sagot. Contempt. Yung mga i-contempt nyo nga lahat yan. Mga jutang ginimis na yan. Alright? So, bago ako dumako dun sa kahindik-hindik, okay, yung Cathy Ong, mga palangga, di ba pinaliwanag nila ito? Di ba dininay nila itong picture na ito? Una, ang sabi ng mga trolls dyan, o yung mga tao ng mga bangag, ito daw po ay AI. AI daw yung picture. Lahat naman ang nilalabas natin dito, gusto nilang sabing AI. Ngayon, kinonfirm ni Attorney Topacio according to, I believe, si Cassandra Ong yung nag-confirm. So, na-authenticate natin. So, nang na-authenticate natin, mga kababayan, nag-release ng statement, okay? Ito ang mga alipores o yung mga kasama
ni Bangag Jr. at ni Lisa Tanas dito sa picture na to. Unang-una mga kababayan, ang kanilang depensa dito, ito daw po, kung mapapansin nito, this is private, pribadong kwarto ito ng isang restaurant, private function. So dinipensa nila na itong si Cassandra Ong, itong si Rainier Chu, at saka yung asawa niya at yung iba pang mga personalidad dito, si Mr. Wu na nababanggit doon sa Senado, na ito ay nagpa-picture lang sa kanila. Saan ka makakita na parang fangirl ka lang, nakaupo ka pa sa harap, katabi mo ang First Lady sa Tanas? Tapos, kung mapapansin nyo yung table niyan, okay, lahat bakante yung table. Ibig sabihin, katatapos lang nila mag-dinner, isa't katatapos lang ito tingnan ko, kumain na sila. Yeah, may mga tera-tera ng pagkain. So, katatapos lang nila mag-dinner, mag-dinner or whatever, lunch, di ba? Tapos nagpa-picture sila. So, eto yung depensa nila ngayon na nagpa-picture lang daw si Cassandra Ong, Mr. Wu, at yung Mr. Chu. Actually, may lalabas tayo bukas na picture na makakapagpatunay, okay, na hindi lang sila fan girl o fan boys na nakakita ng mga ulupong na nagpa-picture. So ngayon mga kababayan, ang eksena dito nila ay nagpa-press conference ang mga yawa. Okay? Ang mga yawa nagpa-press conference. Tignan natin ang sinabi ng mga yawa. Okay? Ito. Alright. Grabe. Okay? Di ba ito 2 days ago? Presidential envoy denies link between Marcoses and Cassandra Ong. So to the rescue sila para ilayo ang mga bangag, mag-asawang bangag na lead-up na pinuno ng mafia, sindikato, kidnapping, smuggling, everything. Lahat ng nangyayari sa Pilipinas, sila ang dahilan, mga kababayan. So sabi dito sa balita, at sinabi ito, tingnan natin yung mga picture, di ba? Ito mga taong, mga kaalyado ni Bangag Jr., ay kanya-kanya silang depensa. Katulad ng Jethro, di ba? Wala naman ako sinabing something na against sa kanya dahil wala naman akong alam, kung ano yung niya. Ano yung involvement niya dito sa picture na ito, pero ang alam ko lang, ayon sa ating puting ahas, na itong larawang ito yung mga panahon na binigyan ng 750 million na campaign fund si Lisa Tanas at si Bangag Jr. ng mga POGO operators. At legal sila nung panahon na yon kasi, di ba, itong Cassandra, kung magsasalta nga lang talaga, sana siya, pero may takot to, baka kasi talagang gurgurin siya ng bonggang-bongga. Kung magsasalta to si Cassandra Ong, dito mo malalaman na si Lisa Tanas at si Marcos Jr. po ay mastermind ng POGO ngayon. The reason why, according to my source, na ito sila Cassandra Ong ay ganito ang kapalaran nila dahil tinabla sila ni Bangag Jr. at ni Lisa Tanas at kinampihan yung Kimong according to our source. Kasi nagtinapatan yung 750 million, pesos na campaign fund. So naka 1.5 billion ang mga ganid, swapang, mga buwaka ng inang, mag-asawang bangag, bartik, pusher, name it. Diba? Rolled into one, ika nga. Lahat ng kaibil-ibilan na sa kanila, demo-demonyuan. Okay. So yun ang mga, ito dapat, alam mo kung matinutong kong mga jejemon sa Congress, dapat yung picture na ito, kasali ito. Teka, tulad dito, sabi ni Jethro, Dionisio yung nag-bang-bang-bang. Okay? Sabi niya, I'm Jethro and I have had the privilege of knowing the president since the 1980s. Our connection began through our shared passion for the sport of shooting, where I became his trusted expert and consultant on firearms repairs and industry trends. Sabi niya, I've been fortunate to contribute to community and maintain a close relationship with the president, who is one of the biggest supporter of the sport and a long-time ally, sabi niya, of us athletes. Wala naman siya sinabi. Nagpaliwanag lang siya
yung kanyang relationship niya bilang magkaibigan. Ito, basahin natin tong Ricky Alfonso. Actually, hindi ko siya na-recognize. Ayan na, yan sa picture. Sila ang nag-identify sa kanilang mga sarili. Okay? Dahil nagtanong ako sa mga kakilala natin, sabi ko, paki-identify nga ito, sabi ko sa mga puting ahas, kung sino yung mga taong yan. So, since in-identify niya yung sarili niya, basahin natin ang kanyang sinabi. Sabi niya, my name is Ricky Alfonso, an Atenean, and go. Magkakaklase sila. For sure, alam ni Alfonso na yung kaklase niya, bata pa lang, bangag na. Kung si Cathy Binag nga di ba? O, kumbaga, medyo outsider, insider talaga, na witness na dumudugo ang bunganga, ang nguso ni Bangag Jr. kapag adictus, benedictus. Di ba? Kapag bangag na bangag, naiiwan yung mga residue, na kulang na lang, matumba, maligwak ang buwaka ng ina. Okay, now what? O, ikaw, Ricky, makinig ka. Okay? I have known Bangag Jr. close to 50 years starting my government career during his father's tenure. Sabi niya, I'm aware that Maharlika photo being maliciously circulated by the most, buti alam mo at nakilala mo akong Hindotski ka. Most misinformed personalities. Really? Misinformed? Kayo ang misinformed. Misinformed kapag pinag-uusapan, smuggler yung kaibigan mo, bangag yung kaibigan mo, kawatan, addictus benedictus, kidnapper yang si Lisa Tanas. Di ba? Mga sinungaling kayo, misinformed. Kasi ang gusto nyo i-inform sa taong bayan, yung pagbabangag nyo, yung panggigipit nyo sa KOJC, yung paggugurgur nyo sa mga tao, yung paglalabas nyo ng mga preso para mag-testify, at yun ang paniniwalaan ng bangag na administration na ito. Kaya sasabihin nyo, misinformed. Yung authentication natin na yung kaklase mo for 50 years mo nang kakilala na ang ilong dito, naiiwan ng residue at authenticated ang kanyang video na bangag na bangag. Ang kaibigan ninyo na presidenteng bangag na noong nakaraan lang kahapon ay sinasabing hindi daw gumamit ng anumang mga armas o tear gas o anong dahas ang buwaka ng inang Tory dyan sa KOJC. Kayo ang misinformed. Kayo ang bangag to the highest level. Dapat kayo magbayad sa inyong mga kasalanan sa pagkukundina sa kaputang inang Marcos Jr. na yan. At 10 ng mga bangag niyang sumisingot ng illegal na white powdery substance o pulburon. O, ano pa sabi mong buwaka ng inimes ka? The photo was a very old picture. Circa 2020. Kailan pa naging old ang circa 2020 o circa 2020? Ang old ikaw. Diba? Ang old yung 50, hindi yung 2020. Punghang. Oh, ano sabi mo? Hindi ka nang pinangalan, hindi naman kita kilala. O, di sige, pagbigyan ka, basahin ko lang. Sabi niya, circa 2020, right after COVID. Kaya nga ipakita natin ulit ang picture, mga hitad. Okay, ipakita natin ulit ang picture. Ang sabi, ito ay circa 2020 during pandemic. Kaya nga paulit-ulit ko siya nasabi, nasaan ni isa sa kanila ang walang mask. Ibig sabihin, nag-violate sila ng rules nung time na yun kasi ni isa sa kanila walang mask. At talagang doon, kumbaga, full-blown ang pandemya nung time na yun na halos lahat naka-hazmat, nakapang-astronaut, yung mga outfit. Tapos ni isa sa kanila, walang mask. Dito pa lang sa mga litratong ito'y nagpapatunay na ang mga putang ina, mga sinungaling. Mga sinungaling, sige nga, magpaliwanag kayo, di ba? At least may mask dito sa leeg na nakalagay or sa somewhere, di ba? O wala. So nag-violate. O, sige, pagbigyan natin ng kabaliwan nyo. O walang mask, doon pa lang, lumabag na kayo sa batas ng mga yawa. Kayo, okay. Ngayon ang sabi pa, ang sabi ng yawa, okay, nasaan yung yawa? Nawala na yung yawa. Okay? O, sabi niya, basahin natin to right after COVID. If you take note, I am in the red shirt. Nagpakilala ka pa. Gusto mo yata sumikat na gurang-urang-gutang ka I still had a white mustache and beard if you closely magnify it. I had this look during the COVID. Filler ka. Alpot. Okay. Sabi niya, I had this look. Pati nga ng look mo. Okay, pati nga. Nakakaloka kasi ito. Filler, hindi ka naman pinangalanan. May pa-statement ka pa. Urang-gutang. O, tayo natin.
Sabi niya, sabi niya, during COVID health predicament. Also, actually, tingnan natin yung mga sinasabi niya dito. Okay? Okay, sabi niya, Bangag Jr. was not the president, or better still, had not even made up his mind of running or for any office. And sabi niya pa dito, take note of his long hair and loss of weight because had a serious, sabi niya, had a serious COVID-wise. Recalling even the spin on this same thread, sabi niya, then that was out of the country. Okay, wala na. Sabi niya, photo. Puro, ang haba ng pinagsasabi niya. Ito sabi niya. Pinagtanggol niya. To remind all of you, sabi niya, as well that Pogo was legal during Duterte's time. Sagutin ko to. Sinabi ko na, legal during Duterte's time, and you must keep in mind that BBM never was for Pogo or even any form of illegal gambling. Julul. Okay, if indeed, the Chinese resto patrons were his acquaintances, okay, and or partners as maliciously alleged, why then will Bangag Jr. announce the promulgation of stopping and discontinuing Pogos? Ulol, hindi niya discontinue. Pinaltan niya ng IGL. Wag niyong linlangin, wag niyong misinform ang tao. Mga bangag talaga kayo, no? Tinigil niya during the inauguration. Sinabi niya, from now, today, di ba? Ano sabi niya, today, titigil na yung Pogo operation. Pinalitan na ng pangalan. Bangag talaga kayo. Pinalitan ng pangalan, hindi niya itinigil. Huwag mo linlangin ang taong bayan dahil hindi kami bangag at hindi kami tumitira ng pulburon katulad ng kaibigan mong ngagba. Tatanong ko kay Kati Binag kung tumitira ka. Kati, andiyan ka ba? Mamaya pasok ka nga. Okay, ayan natin ko. Tanong ko kung tumitira ka, baka bangag ka rin eh. Okay, sabi niya, so the one who reposted on this thread is exactly like Marites Maharlika. Julul. Diba? Kaya gusto niya paggurguran. Gusto talagang gumurgur ng tao. Pero mamaya, mga kababayan, ito hindi nakakatawa yung mga susunod natin na sabihin. Reposting with this malicious Marites, kapag natatamaan kayo dahil bangag yung amo mo, kahapon lang nang sinasabi niya na hindi gumamit ng armas ang mga polis, hindi may nagbuwis ng buhay, ang daming casualties. Nagbungkal yung mga ulul na mga aso ng bangag mong kaibigan. Sino ngayon ang misinformed sa atin? Sino ang Marites? Yung kaibigan mo for 50 years, yung utak, lutong-luto na dahil sa pulburon. Kaya nga dapat anytime mabagsak na yan para magbayad siya sa lahat ng kanyang mga bisyong pagsinghot. Sasabihin nyo kami ang misinformed? Wala man nang nag-brief kay Bangag. Parang galing siya sa 3 days na lango, magang-maga yung pagmumuka, langong-lango sa pinagbabawal na pulburon. Tapos sasabihin nyo, ako? Ang Marites? Oh my God. Para kayong alagad ni Judas. Alright? Sabi pa niya, reposing the malicious naughtiness of placing his or own spin on the picture. Anong own spin? According sa, kaya si Cassandra dapat magsalita yan kasi nakakatakot nila kasi baka gurgurin nila Gusto pa nila executive session. Diba? Hindi daw lalabas, sabi ng mga ulol na to. Sabi ng mga ulol, doon sa Kongreso, Cassandra, inuuto nila yung bata Bata pa kasi 23. Cassandra, magsalita ka kasi wala namang makakarinig sa'yo doon. Hindi makarinig sa public. Executive session yun. Sabi nga nun kami lang makakalam. Julol, naka-report kayo kaagad kay Bangag at saka kay Lisa Tanas. Paano yung masasabing hindi i-report hindi nyo nga paparinig sa taong bayan, pero naka-report kay Lisa Tanas at kapag binanggit ni Cassandra na, si Lisa Tanas ay master ng Pogo at si Bangag, gurgurin nyo si Cassandra? Pating lawyer niya, gusto nyong ayaw nyong pinipigilan nyo? Sabi niya, to own spin. And to recall, we even thought then that alleged Ong beside
First Lady Bangag, and Barte. Okay? Sabi niya, in the picture was, teka, ito. Ano sabi niya? Ayan. And to recall, we even thought then that the alleged beside First Lady smuggler, Lisa Smugs, sabi niya, picture was a receptionist of the restaurant. Si Lisa Tanas yung mukhang nang lilimahid na na bangag. 'Di ba? What receptionist, magaganda naman talaga, 'di ba? Compare kay Lisa Tanas, adiktos sa adiktos, really? Napagkamalan. Tingnan niyo yung kanilang discrimination, the way they think. Napagkamalan, akala namin receptionist. Nag-look down sila ng tao. So what, I'll be proud na bilang isang receptionist or waitress. Well, naging waitress naman ako, server ng kabataan. Di ba? Kesa naman sa bangag na katulad ninyo na dumudugo ang ilong at naiiwan yung residue ni bangag dito. At si Lisa Tanas na inalok si Kati Binag, do you want white shirts, 20 t-shirts? Do you want some pulburon? Di bali na kami ay isang maglulupa kaysa naman sa magbabangag katulad ng sinasabi mong kaibigan mo for 50 years. Sabi niya, the popularity of BBM was magnetic and countless continuously requested pictures with BBM and his lovely wife, kidnapper Lisa Smugs. O, di ba? Kompleto. Really. Ulitin natin, yung picture hindi ganun. Ang dami nagpapapicture sa akin na mga brusko, na mga beautiful, mga lovely ladies, na mga palangga. Hindi ganyan, lalo na kung may event. Lalo sa ugali ni Lisa, naka-seating arrangement. Tapos si Satanas, na doon sa unahan. Huwag niyo pinagluloko ang taong bayan. Kasi bukas, ilalabas ko yung isa pang picture. Nakatunayan na yung isa doon sa Pogo operators, hindi nagpa-picture sa inyo. Kung di kasama nyo sa mga ibang parties. Kayo ang mga bangag, kaya gusto nyo kaming gurgurin, ako at ang mga Pilipino, dahil nabubukelya na kayo mga ginayupak, kayong kasalot-salutan sa bayan. Ano pa ang sabi ng yawa? Ano pa yung mga depensa nila? Ito si Prudente. Well, it's the same. Photo op lang daw, na-discuss natin ito iba. Tapos si Chico na alarma, si Ortega, dinner lang daw ito sa Hawhaw restaurant. Ek. Nga si Sandy Dasa, wala naman ako sinabi sa kanya, di ba? Kasi may certain Dasa, di ba, na iniwanan ng, I don't know, siya ba yun? May certain Dasa na iniwanan ng kanyang asawang napakaganda kasi nahuli, nakipagtsuktsakan kay Lisa Tanas nung sila ay high na high. So hindi ko lang alam kung sino kasi ang daming Dasa sa Pilipinas. Sino kaya i-touch ang certain Dasa na nagpatsuktsak, na nakipagtsuktsakan kay Lisa Tanas habang sila ay bangag na bangag sa pulburon at nahuli ng kanyang asawang napakaganda. Sino ito? Tanong natin kay Sandy. Sandy, kilala mo ba yon? Kasi hindi ko naman kilala si Sandy. Diba? Wala naman akong sinabi sa kanya kasi I don't know him. Pero nakita ko lang may nagluto-luto siya. Nagluto-luto si Dodong. Ay, nako. You have to fight for what is right, mga kababayan. Now, here. This is the moment. Okay? This is the moment. Basahin ko lang. Ayon sa Puting Ahas. Ito po seryoso. Ano to? Okay. Ito. Kapapasok lang. Ricky, nagsabi kanina? Ikaw yun, di ba? Ikaw yun. Kasi di kita kilala. May nag-send sa akin. Ang bilis ng Puting Ahas. Ikaw tingnan natin. Kasi epal ka daloy, hindi ka naman pinangalanan, hindi ka kita kilala. Okay, tignan natin. Ano sabi dito ng aking palangga? Siya ba yun? Yung kanina? Okay, Prudente. Yung siya sabi mo ako marites. Okay lang na tawagin mo ako marites. Masarap naman magmarites paminsan-minsan. Ito kapapasok lang mga kababayan. Ikaw pala, okay, ikaw daw, ayon dito sa balita, ay may kasong graph. Okay? Ito, August 3 of 2006, graph wraps were lodged before the Office of the Ombudsman Thursday against two ranking transportation and communication officials
over alleged favoritism in the granting of emission testing permits. Named respondents were DOTC Undersecretary for Land Transportation Ricardo Alfonso. Hindi kita kilala, ayon sa balita, ikaw ay nagnakaw sa kaban ng bayan. Ano pipiliin ko, marites o magnanakaw sa kaban ng bayan? Okay na lang na magmarites, right? Kaysa magnanakaw sa kaban ng bayan. Actually, hindi kita kilala, palke. Ngayon, nalaman namin na ikaw ay kawatan pala dahil may kaso ka noong 2006. Alright? Ang sabi dito, mga kababayan, sabi ng ating puting ahas, okay? Screenshot lang kasi, okay? Lodge, okay? Ang sabi niya, Grapher lodged before the Office of the Ombudsman Thursday against the ranking transportation and communications officials over alleged favoritism in the granting of emission testing permits. Named respondents were the OTC Undersecretary for Land Transportation Ricardo Alfonso, 50 years of friendship with BBM. Okay, with Bangag pala. Ito dapat katawag na gano'n, di ba? 50 years ng pagiging kaibigan kay Bangag at ikaw ay nasasangkot dito noong 2006, mga palangga. Named, okay, sabi dito, Assistant Secretary and Assistant, dito, may kasama niya, and Assistant Secretary and Land Transportation Chief Anneli Lontok, who were both accused of violating the 1999 Clean Air Act and allegedly engaging in irregularities in the emission testing of vehicles. In a 5-page complaint, Carmen Locsin, owner of Wealth Emission Center, Okay, Jimmy yan. Ito. Alfonso, sino ngayon? Ano ang piliin ko? Marites o kawatan? Marites o kawatan? Baka mayroon pang sinabi dito. Okay, ito pa. Imagine mo, lumabas to yung baho mo. Ito pala, hindi natin ito mabasahin yung kaso niya. Kasi di naman yan ang issue natin eh. Ayan ayan. Ayan po, basahin nyo na lang. Ay, dali lang. Ayan yan, si puting ahas ang lumabas. Ayan na, graph. Okay, ayan. Okay? Now what? Here's the thing. Ito yung nakakalungkot na balita, mga palangga. And you have to be very careful. At ito. Nakakakilabot na kailangan nating paghandaan, na kailangan yung mga taong simbahan, lahat ng Pilipino ay makaalam. Kami po ito ang balita sa loob ng Malacanang. Hindi ko to information, galing sa loob ng Malacanang. Hello, Miss Maharlika. Okay? About last night, Michael Ma and Lisa plan sa protest rally kapag pumunta na yung tao sa Malacanang. Kinakabahan na po sila. Okay? Pakisabi po sa taong bayan yung plano nila. Okay? This is not my words. Coming from our puting ahas. Miss Maharlika, ito yung narinig namin sa meeting. Please, sabi niya dito, please protektahan niyo po yung aking identity. Baka magurgur ako. They going poison nakalagay dito. Diba? They going pee, you know what I mean? Through spray or air, lahat ng pupunta sa Malacanang. Na, sabi niya dito, magically through riot police. Please, sabi niya, Miss Maharlika, do something about this. Mga kababayan, wala po akong kapangyarihan, hindi po ako polis, hindi ako AFP, wala akong peso sa gobyerno. Ang kapangyarihan ko lang ay katotohanan at etong tagapaghatid sa inyo ng impormasyon galing sa loob. Okay? According to our source, gagamit sila ng P through chemical chuba-chuchu na kapag nag-attempt ang Pilipino ay mag-spray sila or you know what I mean. Okay? Actually, tinanong ko siya. Sabi ko sa kanya,
A1 ba yan? Sabi ko na gano'n. Okay? Sabi ko, ma'am, sobrang salamat ha. Sabi ko na gano'n. Yung malasakit mo, sabi ko gano'n sa kanya. Sobrang masalamat sa malasakit mo. At sinasabi mo ito sa akin. Oh, ano sabi niya? They don't use tear gas. Gagamitin nila air spray lazones. Sounds like, you know what I mean? Okay? Pinapa-verify ko na po pina-verify ko if, sabi niya, anong klase. Pinapa-verify ko po dun sa pinapa-verify ko po kung anong klase doon sa contact. Na kumuha sila ng sample kung meron. Yan po ang nangyari, sabi niya, sa loob. Kailan to? The other night. Habang naglulusob sila sa KOGC. Yan po yung nangyari sa meeting kagabi sa Malacanang with Michael, Ma, and Lisa, Tambi, nakalagay dito, Tambi, BBM, and Lagda Mayo. Umalis po muna si Abalos before Michael Ma came in. This is a warning to the Filipino people. Narinig nyo na yung nakakakilabot? O to, meron pa. This is a warning to the Filipino people. And if anuman ang mangyari, si Abalos ang masisisi. Nakita nyo mga kababayan, ang ginawa nila sa KOJC, sabi ko nga, whether ano ang iyong relihiyon, ano ang iyong political affiliation, tama ba na inisprehan ng pulis huling-huli sa camera yung isang lady, okay, sa KOJC, harap-harapan, may camera, inisprehan niya. What if kung may lazones yun? Just use that word. What if kung mayroong lazones, yung ano na yun, yung inispray niya, di na tsugi na lang ng ganun-ganun yun. Hindi malayo na gagawin nila dahil yan ay yung kanilang guinea pigs ay ang mga KOJC. Tinitignan nila kung aalma ang taong bayan. Imagine mo, may report kanina na allegedly ay babangbangin nila ang buong KOJC. Na-preempt yun. Na-preempt, kaya maaari nag-isip-isip sila. The more na napipreempt, the more na nalalaman natin ahead of time, naaalarma sila. Kaya kung napapansin ninyo, kapag ako ay may nilalabas na information picture, anong ginagawa nila? Kung nagpalabas tayo ng pulburonic video, di ba nagpa-press on lahat ang mga buwaka ng ina? Ano sabi ni Gibo? Ano sabi ni Abalos? Ano sabi ng PNP? Ano sabi ng NBI? Imagine mo. Ano sabi ng mga hungang sa Malacanang? All of them versus me, versus Maharlika. Parang Inday Sara, di ba ilan sila doon? 40 plus? 1 versus 47. 1 versus, well, you, kasama kayo palangga, versus, itong mga bangag na ito. Ano sabi sa akin nung na-viral na at na multi-million, I think 100 million views na, across social media, pilit nilang pinatanggal. Winawarningan namin ang publiko na huwag i-share. Sabi ni Abalos, winawarningan namin ang public na huwag i-share kasi ito ay AI. Sabi ng gago, di ba? Gagawa kami ng task force pulburon. Di ba? Gagawa daw sila ng task force para panagutin. Pananagutin namin na naglabas ng video, ganun-ganon. Di ba? I challenge them. That was July 21. I challenge them dito sa party namin. I challenge you, I'll give you 3 days to file against me kung AI yan. Hanggang ngayon po, walang case na sinasabi nilang AI. Kasi authenticated here. In America, nasa rin yung pala ako ni mga, okay, ayun, nandun sa papel. So, dahil authenticated yung aking video, tiyan mo, tumahimik sila lahat. So, naglabas naman ako ng video na si Lisa Tanas at si Bangal Jr. ay kasama mga Pogo operators, nagpa-press con sila kasi nilabas ni Atty. Topacio. Ibig sabihin, may impact. Tagos hanggang kaloob-looban ng mga demonyong ito yung ating ini-expose, mga kababayan. At ang sinasabi nila na during that time ay, itong sabi ng isa, yung kanino yung may kaso. Okay? Ang sinasabi niya,
mga kababayan, na ito daw ang pogo during that time ni Pangulong Duterte ay legal naman. Bakit sinabi ko bang illegal? Wala akong ginabing ganyan. Okay? Ang sabi ko, mga kababayan, okay, si pangalan nito. Oh, itong si may bago na namang ano. Ito si Alfonso. Oy, Alfonso, makinig ka. Ang sinabi ko, campaign period, yung mga pogo operators nag-alay kay Lisa Tanas ng 750 million. Actually, 2 beses silang ang matatandaan ko yung information, nag-fundraising sa mga pogo operators during that time na mga legal operators. 250 ang unang inalay kay Lisa Tanas at kay Bangag, then 500 million ayon sa ating source. So wala akong sinabi na illegal nung panahon na yun. Wala akong sinabing ganyan, Alfonso. Ang sinabi ko na tinapatan ni Kim Wong ayon sa aking source ng 750. Kaya naman itong sila kasi ngayon ay tinabla ni Lisa Tanas. Kaya tignan mo. Diba? Kaya tawag sa Congress. Ganito ka-demonyo si Lisa Tanas. Imagine mo, 750 million inalay sa kanila. O, yun ang narrative. Yun yung kwento ng picture. Hindi yung sinasabi mong marites. O, sabi nga ni Inday, Your Honor, wala naman ako sinabing ganyan. Okay? Na conspiracy theory, remember that? Sabi ni Inday, Your Honor, wala akong sinabing ganyan. Na ito ay conspiracy theory o inaatake ako ng ng committee na ito. Wala siyang, kumbaga yung literal, exact words, sabi ni Inday, wala akong sinabing ganyan. Ganon din nasasabihin ko sa iyo, Alfonso. Wala akong sinabi na illegal ang pogo. Ang sinabi ko, pogo operators na nag-alay sa kaibigan mong mga bangag na mga sindikato, ulo ng mafia. Malinaw? Sino ngayon ang misinform sa atin? Ikaw. Dahil baka nasusunog na rin ang iyong utak sa pagiging nagba. I don't know you. Bila kang pa-epal. Ngayon, ito pa mga kababayan. Balikan natin yung information. Ang sabi pa, may karugtong pa yun eh. Okay, tignan natin. And if ano mangyari, si Abalos ang masisisi. Okay? Sabi ko nga, nakakakalabot naman yung mga binabalak nila. Grabe, sobrang sakim. Grabe. Oh, sabi ko, ma'am, sabihin mo lang sa amin. Sabi ko ganon, kung ano yung mga plano nila. Oh. Okay, here's the plano. Okay? Sabi ko, palangga, ano yung plano? Destroy Duterte. Biggest plan nila yan. Galit na galit si Lisa Tanas dahil sa pagdawit sa anak niya. Ito pala, mo, Cathy, nakasama ka doon. Please, Cathy Binag and Sir JM should be very careful. JM, if you're watching, alam ko nanonood dyan. JM or J. Morales. Sabi niya, please, Miss Maharlika, tell Cathy Binag and Sir JM, should be very careful. Hindi yan ang priority nila. Ang priority nila, ma-secure. Ano sinabi niya? Bakit sinabi niya hindi? Okay. Destroy Duterte, that's the biggest plan nila. Biggest plan nila yan. Galit na galit si Lisa Tanas dahil sa pagdawit sa anak niya. Please, Cathy Binag and Sir JM should be very careful. Okay? Hindi yan ang priority nila. Ano ba yan? Ano ba ibang plans? Ano ba sabi ko dito? May tinanong pala ako. Okay, sabi niya, hindi yan ang priority plan sila. Ang priority nila, mass secure yung Malacanang na mapigilan ang mass rally. Kaya gagamit sila ng spray, chemical eclabus, lazones, para gurgurin kayo. Ganito kasama, imagine nyo, digital age na, lahat may telepono, gusto kayong gurgurin, di ba? Ito ang plano nila. Paano natin ito mapipigilan? Sa ngalan ng mga mabubuting taong bayan, religious group, matitinong military at mga pulis, you have to do something. Imagine nyo, mag-spray kayo. Well, sa bagay, bago kayo mag-spray, meron kayong hazmat, definitely. Kasi poproteksyonan kayo ng mga bangan. Pero maa-atim nyo ba ang gugurgur kayo ng mga inosente sa Mindiola o sa buong Maynila, buong Pilipinas? Ito po ay kami-meeting lang nila, hindi kagabi, the other night. Okay? Sabi niya, they don't use tear gas, gagamitin nila air spray. Ito.
Bagay. Inaano ko na to. Nabasa ko na pala to kanina. Ulit-ulit. Alright? So ngayon, mga kababayan, ano to sinabi ni Puting Ahas ko? Kaso? Okay. Real time daw. Huwag kaso ng mga ano ni Kuting. Okay. Mga palangga. Sinabi ko na sa inyo, hindi ba malinaw yung ginagawa nilang pang-aabuso sa KOJC members? Sabi ko nga, ginagawa nilang ginipig, sinasampulan nila kung ano yung magiging reaction ninyo. So ngayon, alam nyo na, nagugurgurin ang taong bayan ayon sa ating source. Kahit ako sa inyo, kaya gumagawa-gawa tayo ng kwento? Okay. Screenshot ko lang. Para po kayo ay pakita ko sa inyo. Para bonggang-bongga. Okay? Kaya ganun ko lang kasi baka okay. Ayan na. Michael Ma. Teka, kailangan ko yung pangalan ni Michael Ma para you can copy. Dali lang. Delete natin screenshot. Ito yung may warning. Dali Okay, ito. Okay, here. Ayan, screenshot ko about Michael Ma and Lisa. Hindi po tayo nagsisinungaling dito. Ayan, messages yan. Pwede yan exhibit. Nakikita nyo na? Screenshot yan, mga hitad. Dahil sa dulo, this is a warning. Ganyan. Ako, mga kababayan, gugurgurin ako ng mga yan. Di ba nagpadala nga ng assassin yung mga yan dito? Di ba? Hindi ako takot sa mga putang. Bring it on. Mga traidor lang kayo Sabi ko kung mano-mano Eto kamao sa mga kamao, tatagusto lahat sa mga katawan ninyo Alam niyo? Kaso lang, mga traidor kayo, mga taksiko, di ba naman kayo duwag? Ayon sa report, gagamit kayo ng spray at now, alam niyo na mga kababayan. Kayo, yung mga trolls ngayon, natuwang-tuwa kayo, Maharlika, gugurgurin. Maharlika, makukulong. Really? Anong kaso ko? Hindi yung naisip na walang sasantuhin sa inyo. Sino lang ang makakaligtas kapag ginawa nila to? Whether ikaw ay stroll o supporter na nandiyan ka sa Mindiola o kahit saan kang area ng Pilipinas, pwede nilang gawin sa Davao, pwede nilang gawin sa Ilocos, pwede nilang gawin sa Bicol kapag nagkaroon na kayo ng pag-speak up day. Wala silang pakialam sa inyo dahil ang tao, ang leader na matino, numero 1, hindi dapat tayo dumako sa ganitong klaseng kalbaryo o dilubyo sa Pilipinas. Yun lang yung kasinungalingan na na 5,500 flood control. Yun ay isang halimbawa na walang pagmamahal si Bangag Jr. sa inyo. 3 days siyang natulog after the party doon sa Batangas. Habang binabakbakan, may namatay, may nasaktan na KOJC family na mga Pilipino. Paglabas siya sa pagtulog, bagang-maga yung mukhang bangag na bangag sa pulburon, at ang sinabi ay ang mga pulis namin, hindi naman nagdala ng armas doon. Di ba kailangan? Kasi peaceful naman sila, walang spray na tear gas. Imagine mo, kung ikaw ay troll, ay loyalista o supporter ni Bangag, paniniwalaan mo to. Ibig sabihin, ulit-ulitin kung ikaw naniniwala, something wrong with you. Kung naniniwala ka sa presidente mo, all over social media, even ang mga hitad na mainstream media,